Masayang araw mga ka-PL, nakakagigil itong araw na ito mga kababayan. Buo na ang puzzle. Opo, buo na ang puzzle mga kababayan. Kaya pala, panay ang tanong natin, nasaan na ang men in uniform? Bakit napakatahimik nila? Bakit hindi sila nagsasalita dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan? Kaya pala, meron pala di umanong 15 billion ghost project, mga kababayan, si General Browner o ang AFP. Mapapapi ka talaga. Napamura ako, napapu. O, kaya nga, mga kababayan, nung malaman ko ito po, mga kababayan, may video. Hindi po tayo nagsasabi dito ng walang katotohanan. Lahat po may video. Kung wala mang video, meron po tayong referensyang ipinapakita, mga kababayan. Nakagagigil na. Kaya pala, panay ang panawagan sa inyo ng taong bayan na magsalita kayo dito sa napakalalang korupsyon, tahimik nyo. Merenda pala ang ilong mo, General Browner. Anak ka ng yawa. Merenda ang ilong mo. Parang kang kalabaw, hindi ka pala aso eh. Para ka palang kalabaw, sir, na may renda ang ilong mo kung saan hatakin ang amo mo, doon ka susunod. Abay, mainam pa yung aso. Sa leeg ang tali. Minsan hinahatak ng amo, pwedeng kontrahin. Ang kalabaw renda sa ilong talaga. Ito ang balita, mga kababayan. Bago po ang video, basahin ko lang po muna ito. Para klaro. Ano ho? Diyos ko. Napag-alaman ng Net25. Net25 ha? Napag-alaman ng Net25 na ang military pala ay may ghost project din na nagkakahalaga ng 15 billion simula 2023 hanggang 2025, mga kababayan. 2025, ilang taon na silang tumatanggap? 23, 24, 25, 2 taon, mga kababayan. Sumatotal 15 billion. Saan ang pera na yan? Paano mo nilustay? AFP Chief General Browner. Kaya pala, sir, nawala na ang prinsipyo mo. Tama nga si Tatay Digong. Minsan nagkausap kami, sayang ka, magaling ka pa naman daw sana, kaso nagpagamit ka. Yan ang sabi niya po sa amin. Ilang taon na nakalipas, ayun, dinala sa The Hague, Netherlands. Matandaan natin na ilang araw lang ang nakalipas na sinabi ni AFP Chief General Browner ay hindi sapat ang kanilang budget kaya may balak pa silang mangutang sa mga bangko, mga kababayan. Mangungutang na naman itong mama. 15 billion, 15 din yun na general? Bawat general 1 billion? O meron pang natitirang ibang general na hindi pa nakakatanggap kaya mangungutang ulit? Ganun ba? Nagtatanong lang ha. Diyos ko po, asan ang budget ng AFP? Ang laki ng budget nila taon-taon, kaya pala walang pakialam sa nangyayaring nakawan sa bansa. Kaya putok na ang bilyon-bilyong pondo ang ninanakaw ng mga buaya sa gobyerno. Nakapiring pa rin ang mata ng mga kasundaluhan dahil meron din pala silang tinatagong kababalaghan. Sana maimbestigahan ito sa Senate o sa Senate of the Philippines kung totoo man itong report ng Net25.
Mga kababayan, panoorin na po natin ang video. Ito na ho, para magkaalaman na kung gaano po ito katotoo at kung sino po ang source natin na meron di umanong 15 billion na ghost project si AFP Chief General Brownie. Aw, aw, aw! 15 billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? Pero ang ibig sabihin niyan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. Oo. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga sundalo natin? Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang... Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, Nelson, ay ano ito, mga barracks o Lahat ng mga... nationwide? Oo. Lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... Oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos na proyekto, di ba? Oo nga naman. Pero ni-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto. Bayan, magandang umaga ang inyo pong Kuya Ed. Paano ba to, General Brownie? Nakita yung project appropriate para sa AFP 15 billion para sa project ng AFP 15 billion para sa project ng AFP 15 billion kaya ka pala ganyan, hindi ka makagalaw. Ang ating palang ilong ay natalian na, ha, Brownie? Pusang alaw, Brownie. Putang ina talaga. Basta pera. Ano ba yan? Farewell account na yan? O farewell na pabaon? Ha, Brownie? O gag. Sana bagan. Kita nyo na, mga kababayan. Hindi naman siguro ibabalita yan ng Net25 kung wala silang malinaw na source, mga kababayan, ha? Meron pa silang datos na ipinakita. Aba, kamusta, mga kasundaluhan sa buong bansa? Meron bang bagong proyekto sa inyo mga kampo? O, ayan. Meron bang nadagdag na mga kagamitan sa inyong kampo? O, kada brigade dyan kasi, mga kababayan, meron ba? Kung wala at meron kayong kakulangan dyan sa inyong kuta, aba, may karapatan po kayong humingi, mag-request kay General Brownie. Aw, aw! Mga kababayan, mga kababayan nating kasundaluhan, iniiputan kayo sa ulo ng hiniral ninyo. Ano to? Ibabalita ito ng Net25 na walang katotohanan? Siyempre, malaking mainstream media yan. Hindi yan basta-basta magbabalita na walang katotohanan. Meron niya silang pinaghuhugutan na lehitimong source na nakakuha talaga ng mga impormasyon. 15 billion kay General Brownie o sa AFP, mga kababayan. General Browner, kaya pala kahit anong panawagan sa'yo ng mga kababayan natin, ni ayaw mo man lang magsalita tungkol sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, hindi mo man lang kayang gawin, o kahit magbigay ka na lang ng pahayag na kayong mga politiko kayo, tumigil kayo dahil kung hindi, makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Parang ganun ba? Magbigay kayo ng babala. Kaya pala wala.
nasungal-ngalan ka pala na di umano ng 15 billion. Wow, sana all. Pang mayaman na yan, sir, 15 billion. Kung sabihin mong sa'yo na lang ang 10 billion, kunwari lang tapos yung 5 billion, ipamahagi mo yan sa mga mas mababang ranggo sa'yo, sir. Tingnan, no? 10 billion, sa mo hahanapin yan? Kasi mga kababayan, simple lang naman talaga analisahin Ganito lang yan. Kung ikaw isang taong nanunungkulan sa ating bayan at tapat ang serbisyo mo para sa bayan, gayong nalalaman mo na meron ka ng nakikita at mga naririnig na balita, lalo na't nagkaroon na ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso, meron pa silang Independent Commission for Infrastructure o ICI na tungkol dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, magagalit ka. Tulad natin, mga mamamayang Pilipino, taxpayer tayo. Tayo ang bubuhay sa mga animal na yan. Magsimula sa mga politikong mandarambong, no? Hanggang sa mga kasundaluhan sa pulisan, kahit pa nga kafgu, tayo po ang nagpapasweldo. Kaya tayo napakaingay. Siya. AFP chief, pinakamataas mga kababayan maliban sa presidente. Ang tahimik lang, no? Nakatali ang bibig, nakatali ang ilong. Nilagyan ng pandikit ang bibig, tapos nirendahan ang ilong. Nakakahiya ka, sir. Wala kang kredibilidad. O wala kang, tawag nito, hindi ka karapat-dapat maging AFP chief. Kung ganyan ka, wala kang bayag. Duwag ka. Naduwag ka dahil baka totoo itong ganito. Huwag mo sabihing magagalit ka sa mga taong pumupuna sa'yo. Bago ka magalit sa mga kagaya namin nagbibigay ng komento, magalit ka muna sa Net25. Napulot lang po namin sa Net25 ang balitang ito. At sa mga kababayan nating mga dating kasundaluhan na nag-iingay na ngayon. Bago ka magalit sa mga tulad naming simpleng tao lang, nagbibigay lang ng komento, magalit ka muna sa pinaka-source. Nagko-komento lang kami kasi nagigigil kami. Kasi nakakapu talaga, sir. Nakakadiri pati ang inyong hanay. Papayag kayo? Mga kasundaluhan sa buong Pilipinas, papayag kayo. Kayo umaakyat sa bundok Putragis. Anumang oras pwede kayo mamatay. Naiwan nyo yung inyong mga mahal sa buhay, asawa at anak. Kayo nakipagbakbakan sa mga rebelding NPA. Tapos yung AFP chief ninyo, pakuya-kuyakoy, merong bilyon di umano, 15 billion. Papayag kayo? Nako, pwede yan. Nagpapakasarap buhay lang, mga kababayan. Papayag kayo? Mga kasundaluhan. Ginagamit lang kayo, yan ng inyong AFP chief para manatili yung kanyang kapangyarihan. Kung ako sa inyo, palitan nyo na yan. Paano? Kayo lang po nakakaalam kung paano gawin yan. Hindi ka dapat maging AFP chief yan. Samantalang siya nagpapakayaman, kayo, ayun. Anumang oras pwede kayo mamatay dyan sa ginagawa ninyo pagronda, pag-iikot dyan sa mga kabundukan para lang ibigay sa ating bansa ang kapayapaan. Habang nangyayari dito sa baba, ang matinding nakawan at di umano, sangkot yung AFP chief ninyo. Papayag ba kayo? Mga kasundaluhan?
Matutuwa kayo doon sa ibinigay lang na magkano nga ibinigay ni Bongbong Marcos sa inyo? Matutuwa kayo doon? Sapat na ba yun? Sige, pagpalagay natin nagbigay si Bongbong Marcos sa inyo. Sino ang mas mayroong malaking puso o malaking naibigay na tulong sa inyo? Marcos o Duterte? Kayo lamang makakasagot niyan, mga kasundaluhan, kung paano kayo minahal ng dating administrasyong Duterte na hanggang ngayon pinapakinabangan po ninyo. Na pinabayaan nila, dinala nila ng dahig ni Netherlands ang dating Pangulong Duterte. Baka kasama ang palad doon pa yata bawian ng buhay. Lalo na ngayon, hindi pinagbigyan yung kanyang interim release. Oras na bawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Hindi makauwi sa ating bansa. Magulo ito, mga kababayan. Hindi papayag ang mga taga Mindanao na mananahimik na lamang sila. Hindi po ito babala. Pero parang nararamdaman ko lang. Nakikinita ko lang. Kasi Mindanaoan ako eh. Alam ko ugali ng mga taga Mindanao eh. Lalo na mga kapatid nating Muslim. Hindi natin hangad na magkagulo. Pero nanggugulo sila eh. Mga kababayan eh. Ayan bang ginagawa nila matinding nakawan? Hindi pa gulo yan? Maliwanag ho yan. Naglilikha po ng kaguluhan sa bansa yan. Pagkakabaha-bahagi. Di ba? General Browner, kung meron kang delikadesa, bagamat wala ka ng prinsipyo, dahil natapalan na ng 15 billion yung bibig mo. Kaya napakatahimik mo sa napakalalang korupsyon. Sir, wag na lang sa amin na hindi mo kabaro. Maawa ka na lang sa mga kapwa mo kasundaluhan na anumang oras pwedeng bawian ng buhay sa kabundukan, sa pakikipagbakbakan sa mga rebelde. Wag na lang sa amin, sir. Wag na lang. Sa mga kabaro mo na lang na meron ding mga anak, meron ding pamilya na iniwan pansamantala para sa misyon nila. Samantalang ikaw, ayan, nasa balita ka, 15 billion, dawit ka. Mga kababayan, ano pang hinihintay nyo? Kalampagin natin ang tanggapan ni General Browner. Kalampagin lang natin. Tanungin natin kung totoo. Pero mga kababayan, tandaan po natin. Siyempre, walang aamin. Ikalabing isang utos ng Diyos. Sabi nga ng mga palahubog ba? Mga tambay sa tropa natin na sa ledgi-ledgi lang. Labing utos ng Diyos. Ikalabing isang utos ng Diyos. Walang aamin. Kahit nagturo na si Diskaya, kahit kumanta na si Gutesa, Martin Romualdez, wag kang aamin. Di ba? At ang ikalabing dalawang utos ng Diyos, pasintabi lang. Good vibes naman ito. Hindi ko madinadamay ang Diyos. Ang ikalabing dalawang utos ng Diyos, tumakas ka. Bitbitin mo ang inakaw mong pera. Ganon yun, mga kababayan. Ano ba? O yan, ginagawa nila ngayon. Ano ginagawa ni Martin? Nag-request na sa Kongreso ng travel clearance. Lalabas na ng bansa yan. Kasi magpapagamot daw. Takas na yan, oy. Ganun lang yan, mga kababayan. Pagka nangyari, ang mga pinaplano nila, alam niyo po ba ang plano nila? Sa mga sunod na araw, ikikwento ko po sa inyo. Baka mamaya sa live ko. Alam niyo po ba ang mga plano nila?
Pag natupad yung mga plano nila, mga kababayan, tapos lahat ng problema nila, tayo ang magpapasan kasama ng mga kaapu-apuhan natin. At baka humiga po tayo sa putik, uminom tayo ng tubig na kadikit ay kanal. Malalaman nyo po yan. Nakakatakot po. Alam mo yung lagi ka nakatingala sa kalangitan, baka may biglang mahulog at sumabog. Papayag kayo niyan. Pag nangyari yung plano nila na yan, mga kababayan, tapos lahat ng problema nila, tayo ang kawawa. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.